maraming fans ninyo before ang natuwa kasi parang reunion project ninyo. Shane. Yes, Joshane. Kamusta yung muling pagtatambal niyo o kasama ninyo dito? At ano yung mga bago, may mga bago ba kayo na-discover sa isa't isa? Kasi parang tagal nyo na rin since muli ko yung napanood magkasama. Nasaan ka? PBB, then nasan ka ng kailangan. Tapos 10 years ago, nung PBB kayo. Pero mga bata pa kami nun eh. So, na-discover, Yeah. think ngayon, mas mature, medyo mas mature na kami nung nasan ka na kailangan kita, di ba? Dami na nagbago. Lumab life na. May pag-ano ng kamay. So, ang dami na nagbago, di ba? Sorry. Pero dapat abangan ng mga Duchenne yung gagawin namin dito na Jane sa movie. May bensin tayo, di ba? So gumagawa ka na din mga bets. Kami? Oo. Ayaw nga pala sa Unbreak. Meron ako sa bread. Dito rin, meron. Parang panahon na rin eh. Panahon na ng mga beds. Ay, oo! Ria! Ikaw din, di ba? Oo, meron din siya. Usong-uso ha. Ano na? Usong-uso. So pero di mo expert ka na sa mga bets. Hindi naman. Tinuturuan pa rin ako. Wow. Ay, ikaw naman, Jane. Tinuruan niya ako. Ay, siya din meron din eh. Dun sa sa Switzerland. Oo, nasa swing din, yes. Ano ba? Hindi, excited din ako kasi like the Joshane fans, nag-aabang din kami kung kailan siguro yung next. So nakakatuwa na meron kaming offer for them and I hope they, after nasan ka nang kailangan kita, ito na yung next namin. So we're also excited for them and excited din to work Ano yung discovery mo kay Joshua this time? Professional. Grabe work ethics. Yes. Lumalab life. Wow! Paano klaseng lang? Hindi hindi natin ibubulgar mga friends. Pero tambalan din kayo kasi sabi mo Joshua, kayo ni Heaven yung katambal dito. Ano ba? Kayo ni Heaven ba? Tama ba? Or Ano? kayo ni Jane ang magkatambal? Hindi, parang siya yung... Hindi, hinahabol... Okay, ayusin ko. Yung character ko kasi hinahabol ko si Heaven. Okay. Pero yun yung parang pagmamahal na bulag ako. Tapos dito ko lang pala mahanap sa tabi ko. Ha? Kita mo yun? Ayun, may papatanong. Ano ba yung lumalabay mo? Josh? Ha? Wala yan. Ano yun? Ba't iba yun? Fruitcake pa ba yun? Ano papatanong lang? Hindi, wala yan. Pero ikaw naman, Pinay, hello. Ay, hello po. Yes. Good evening po. Pangarap ka lang dati makatrabaho si Joshua na kapwa mo Batangay. Pag saan mo ka-work si Joshua? Opo, sa totoo lang po, hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala. Hindi niya sa akin. Sobrang natutuwa po ako. And syempre, ngayon po na nakikita ko na siya ng personal, sobrang hindi ko maipaliwanag, parang na-starstruck ko na parang ayun. Sobrang masayang-masaya ako dahil yung kababayan ko ngayon, nakita ko na ng personal. At bonus na naging parte pa ako ng fruitcake. Pero hindi ka Batanggenyo dito, di ba? Sa fruitcake. Hindi. So paano mo inalis yung Batangay? Challenging yan para sa kanya, Kaya naman po, kasi ako naman po, sa totoo lang, kaya ko naman po ng may Batanggenya at wala. Pero sanay po talaga ako ng Heaven. Thank you. Thank you po. Para naman kay Kyla. And kay Kyla. Kyla kasi karamihan sa mga cast members dito, mga nakatrabaho mo na sa viral, di ba? Si Ria, Karina, Joshua. Nakatulong ba yun para sa'yo na mga naka-work mo na yung nasa kanila? Yeah, good evening everybody. Definitely nakatulong siya and kasama ko rin namin si Marcos dito who sadly couldn't be here. Nakasama rin namin sa viral. So it definitely helped kasi meron na kaming bond going into the movie.
So, yeah, naging mas masaya siya kasi kumbaga naging reunion na rin namin siya. Oh, ikaw ba parang mas gusto mo yung ganito na wala akong kalapit? Mas solo? I definitely see an advantage to not having a love team only because I feel like I'm able to work with a lot of people. Katulad nga ng sinabi ni Joshua kanina. I'm able to work with a lot of people and also sort of explore different genres. So, masaya. Oo, alam mo kasi ang usay-usay mo sa drama, sa pag-iyak, ang bigat ng mga eksena mo. Salamat po. Pero this time comedy, ikaw ba comfortable ka sa ganitong klaseng genre? Actually, to be honest po, medyo nanibago din ako talaga eh. Kasi sabi ko, "Diyos ko, parang hindi naman yata ako nakakatawang tao. Paano ko to gagawin?" Pero sana kung yung panood yung movie na to, matawa kayo sa character ko. Kasi ako, na-artehan ako sa kanya. So sana funny siya for you guys. Pero what made you say yes dito sa pelikulang ito? I really think that this project, this movie that we've created is something that I know that we'll look back on after so many years. Na masasabi namin, that is the perfect representation of our youth. So, and hindi ako magugulat kung one day na naging cult classic movie din to. So, sana ma-appreciate niyo yung fruitcake and sana maging masaya kayo habang pinapanood niya katulad nung naging masaya kami nung sinushoot namin siya. Inayang actors today, ang dami kung gusto mong makatrabaho ka. Si Quinay, vocal, ever since ikaw ang crush niya. Ang dami pang ibang artista talagang gustong makatrabaho ka. Ano pakiramdam yung gano'n? Masaya, siyempre. Dahil gusto nila ako makatrabaho. And pag ginagawa na kasi namin yung palabas mismo, may natututunan din kasi ako sa kanila. So, pag dami ng gusto ko mga trabaho, pag dami ng magiging experience ko rin kasi yan. Diba? Pagka nangyari. Ay, masaya lang ako and really grateful na madaming gusto ko mga trabaho. At likewise, ako din, gusto ko rin sila mga trabaho. Diba? Lalo na yung mga veterano nating mga aktor. Yung naitanong na rin ni Janice kanina kay Empoy. Kumbaga, Empoy, Joshua, and Jane, mga recent nagbibida kayo, pero ito nga kasama kayo sa isang smorgasbord film na kumbaga, parang hindi ganun kalaki yung pressure na hindi kayo magdadala sa movie. Mas gusto niyo yung ganon na nag-stand kayo talaga. Mga nagbibida kayo recent sa mga recent movies eh. Ito si Dom dati. Yun lang sa mga recent movies na kapag may mga dalawa kayong bida lang, tapos kayo ito sa isang malaking cast. Yes po, para pong para maiba naman at saka masaya po kami sa ganung project na yan. Jane. Ako naman po kasi wala naman po akong pinipili na dapat ganito yung role ko. Parang kung ano yung ibibigay din sa akin. Ang sa akin ay sana mabigyan ko ng justice yung role at kung ano yung hinihingi nila for me for the project na ibigay ko sa kanila. Yun lang. Josh. Pakiklaro nga po ulit. Yung less ang pressure dahil marami kayo sa cast. Kumbaga, hindi lang ikaw yung lead actor na magdadala. Actually, mas masaya siya eh. Pagka marami kayong bida, alam mong lahat ay nag-aambag. Diba? Tsaka mas relax lang, kalmado lang. Mas masaya siya. It's a different experience kapag ikaw bida. Kasi pag bida ka, tapos may pressure sa'yo eh. Dapat mataas rating ito, dapat ganun. Pero pag ganito, mas kalmado. Ayun. Kay Red, city stealer ka dun sa Malupong Aswak. Dito rin ba yung eksena mo? Yung eksena mo with Maris Racal sa kay Direct Work in Ares. Ay, oo, kasi One day lang kasi Oo, ako meron talagang tumatak sa mga audience. talaga? Napalabas na ba? Sinimalayo, ang Pilipino. Oh my God, hindi ko na ako sinabihan. Dito rin ba? Tatatak din ba sa mga tao? Oo, wala kayong makalalang iba ako lang. Hindi. Actually, na-challenge ako kasi nung binabasa ko yung script, which is
pinasok ko lang syempre pagdating ko sa set dahil hindi ako bihasang actor. Tapos akala ko puputol-putol, di ba mahaba yung scene natin? Akala ko puputol-putulin, tapos sabi ni Direk Joel, hindi, parang Birdman to. So tuloy-tuloy siya. So parang, oh my God, paano ba ito? Hindi naman ako magaling mag-memorize. Pero natawid kasi I think pag nasa scene ka tapos kasama mo yung mga galing na actor na ano ka rin naengganyo ka eh. Hindi naman ako actor eh, kuminsan ako. So parang, alam mo yun, naengganyo ka sa kanya. Ang galing ng ng scene partners mo. So yun yung talagang ano. Pero wala siguro, hindi masyadong malakas to si Joshua para... So, yun. Thank you. Okay. Kay Quinay naman, Quinay, kasama ka lang namin yung recent, last Sunday ngayon, Sunset Storycon. Pero ito pala may nagawa ka ng movie, na ako naman pala ito. Opo. So yung nag-experience mo rito na may movie ka na pala talaga. Sa totoo lang po, syempre sobrang na-overwhelm po ako kasi panibagong blessing na naman yung binigay sa akin ni Lord. Ayan, ito. And mapabilang dito sa cast ng Fruitcake. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Cornerstone and syempre kay Direk Joel. Maraming salamat po sa opportunity kasi talagang dating-dati pa lang nangangarap lang ako nung bata ako na sana makita sa kanyang movie dahil nanonood lang din naman talaga ako ng movie before. Pero ngayon, eto na, nandito na ako, part na ako ng isang movie and sobrang masayang-masaya po ako. Okay. Thank you po. O, ikaw, Cory, din pa. I'm Gorgie Rula po. Kay Joshua muna, sundutin ko lang yung tanong ni Cherry kanina tungkol nga dun sa napasama sa isang smorgasbord na film. Pero paano natanggap ng management mo na hindi ikaw lang yung bida, hindi lang sa'yo nakafocus? Anong meron sa project na ito? Bakit sila Yung management ko naman po kasi, Sir Magic, ano sila eh, kapag may proyekto na pumapasok, kahit ano bang project yan, sinasabi nila yun sa artista. And then, choice ng artista kung magpipitch pa sila or hindi. Tapos, sabi ko na, pakinggan ko, tapos pinakinggan ko something new na parang matcha-challenge ako kasi comedy, di ba? Sabi ko, tanggapin natin. Hindi naman nila pinipigilan yung kung anong proyekto yung dapat tanggapin mo. Hindi naman nila sinasala yung... Bakit hindi sa'yo lang talaga nakafocus yung kwento? Okay lang sa'yo din. Okay lang ako yun. So, ako kasi, hindi importante yung kung malaki o maliit yung role eh. Yung sa akin, experience eh. Mas marami experience kasi mas feeling ko din ka gagaling at doon ka mag-grow bilang isang tao eh. Sabay kasi magaling na actor ka na talaga. Right? Siguro, maliit lang na eksena, kaya mo nang pagandahin talaga, di ba? Salamat po. Kung mga sila Jacqueline Jose, parang mga tipong gano'n, di ba? Nakit maliit lang yung participation. Ay, Direk muna. Direk, anong tipong comedy po ito? Kasi kanina, medyo mahaba-haba na yung kwentuhan natin, hindi pa rin masyado nag-absorb sa akin o sa iba. Yung anong klase siyang movie, sabi barkada film, pero parang hindi naman, o parang youth-oriented movie ba ito? Tipong ganon, anong klaseng comedy siya na napapagtagpo-tagpo mo sila? Simulan mo natin yung kwento ba ni Joshua, tapos paano sila nagka-connect at saan sila nagtapos? Bakit ako yung may kwento yung movie? Parang sariling may kwento. Parang nagsimula, tapos ano natapos? Hindi, pero ano siya, it's a kind of story na 6 degrees of separation kind of story. Tapos, yung fun thing doon is about their connection to each other. Na, syempre, everyone's discovering na ikaw as audience, may ikaw rin, somehow, you yourself